Good day, everyone. I'm Ambassador Jabu, Kingdom San. I'm Ikma. I know my assignment. So, here we go again, mga kapatid, sa pananampalataya, kapihan sa karya ng Diyos. Very important nowadays that we understand the Word of God. Understanding the Word of God is very powerful and very important to each one of us, especially sa ating mga kingdom citizen. Sapagkat kapag tinawag kang kingdom citizen, ikaw ay isang mamamayan ng kaharian, sumusunod sa salita ng hari, patakaran, kultura, values, morals ng kaharian. Madaling salita, mga kapatid, if you are citizens of the kingdom of God, dapat ikay masunurin sa batas, panukala, programa, at higit sa lahat sa salita ng hari. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang salita ng hari ay batas. Salita ng hari ay panuntunan ng lahat. So, sa kaharian ng Diyos, walang opinion, walang haka-haka, or even the advice of an individual. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, isa lang lagi ang nasusunod at nangingibabaw. Ito ay ang salita ng Diyos o ang salita ng hari. So, very important na our understanding is in a kingdom understanding. Sapagkat kung ang ating pagkaunawa ay hindi ayon sa pag-unawa pangkaharian, hindi natin mauunawaan ang salita ng hari, hindi natin masusunod ang salita ng hari, hindi natin mai-apply ang salita ng hari, hindi natin malalakaran ang salita ng hari. At pag hindi natin ito nalakaran o nagkaroon ng tamang pagkaunawa, hindi natin ito mararanasan. Sapagkat kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan ang iyong mararanasan. Kung ang iyong understanding sa salita ng Diyos ay pangrelihiyon, so pangrelihiyon din, mga kapatid, ang iyong mararanasan. Kung ang iyong pagkaunawa sa salita ng Diyos ay pangkaharian, so pangkaharian din ang iyong mauunawaan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, Jesus told the religious leader of New Testament times. Alala niyo, mga kapatid, pinuna ng Panginoong Jesucristo ang mga Pariseo at Saduseo. Ito sabi niya, sa Matthew 22 verse 29, sabi niya, you do error, not knowing the scripture, nor the power of God. Because alam ng mga Pariseo, Saduseo, ang kasulatan, ang lumang tipan o ang salita ng Diyos. But the problem is, there is no manifestation of power. You know the Word of God, but the power of God through His Word, hindi nila nararanasan. Kaya sabi ni Jesus, nagkakamali ho kayo sa pagkaunawa sa Scripture o sa salita ng Diyos o sa kasulatan. Sabi niya, the truth of the gospel is twofold. Dalawa ho ang dapat natin maunawaan. There's twofold. Ang gospel is twofold. First, it is the Word of God as revealed in the Holy Bible. To know the Scripture, you must study, understand, and apply them. O ang salita ng Diyos, para maunawaan mo, maranasan mo, you have to apply. Or you have to walk. Lakaran mo, mga kapatid. Hindi lang ho binabasa, nilalagay sa kokote, at pagkatapos, yun na ho yun. Hindi ho. Ang salita ng Diyos ay kailangan mong lakaran para
ito'y maging buhay sa'yo at maging buhay mo. So, ang principle mga kapatid is the word become flesh. Ang salita ay naging tao o naging pagkatao mo. So, yan ho ang principle. Yan ho ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangan maging tao siya at maging pagkatao siya ng sino mang bumabasa o umuunawa sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, but the truth of the gospel is more than the scripture. It is also the power of God. To know the power of God, you must understand and apply power principles. So, ang aking mga topic ay pupunta o tutukoy sa power principle. Sapagkat ang salita ng Diyos ay principle. If you follow and obey and walk with the Word of God, it will lead you to the new level of understanding, to the new level of you. So, importante mga kapatid na maunawaan natin ang power principle. Kasi ang power principle mga kapatid is the demonstration of power of God. Dito ang salita ay nagiging tao o nagiging pagkatao. First, you have to understand the word. You have to number one first, you have to meditate the word, understand the word, and walk with the word, and then it will become flesh sa buhay mo. So, ang salita, kailangan maging tao para magkaroon siya ng kapangyarihan. Sabi nga, you will become the living testimony of the word. Sapagkat ang salita ay naging tao sa iyo at naging pagkatao mo. So, very powerful ang power principle. Kaya kailangan natin siyang maunawaan. So, to know the power of God, you must understand and apply the power principle. The power of God must become a reality in your life through experience. Mga kapatid, the early church was born in a demonstration of the power of God, not through great public speakers or theological debate. Sabi nga ni Paul, and my speech and my preaching was not with teasing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power of God, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Sabi po ni Paul yan, 1 Corinthians 2, verse 4 hanggang 5. What a motivation and what a revelation from Paul. So mga kapatid, mga kapanahunan ng mga disipulo, hindi ho pagalingan magsalita, kundi ho may kasamang demonstration ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung ikay nagsasalita at sa iyong pagsasalita, maraming taong nagigising, namumulat, magaling ang kanilang kalooban. Meaning that there's a power inside of you demonstrating the power and the message, the power of the message na nasa sayo. Because I believe, mga kapatid, the healing start from inside of you. Kailangan para magkaroon ng healing, there must be a reconciliation first. The power of reconciliation is healing. The power of forgiveness is healing. When you forgive and you reconcile, kaya nga mga kapatid, ang prinsipyo, kapag you reconcile to God, you repent, and you reconcile, and God give you His forgiveness, then it's automatically the healing comes. Healing comes through reconciliation.
and forgiveness. Kaya pala sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin na tinuturo, inulit yung pagpapatawad. Sabi ng panalangin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pinapatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. And once again, inulit-ulit ng Panginoon yon na sapagkat kung tayo nagpapatawad, tayo rin naman ay patatawarin. So one of principle po yun mga kapatid, the power of reconciliation brings healing. Forgiveness activate healing. So ganun din, kaya pag pinatawad tayo ng Panginoon at pinapatawad din natin yung mga nagkakasala sa atin, then healing comes. Sa'yo, magkakaroon ka ng kagalingan, at yung taong humingi ng tawad sa'yo, magkakaroon din siya ng kagalingan. And once again mga kapatid, yung reconciliation first sa Father, sa Diyos, automatically nagkakaroon na ng healing sa iyo yon through your soul. Kailangan kasi matouch yung soul ng tao. Kailangan mo nang gumaling ang iyong spiritual bago magkaroon ng manifestation sa physical. Kaya nga kapatid, once na gumaling na ang iyong kaluluwa, ay makikita yan sa iyong physical. So there is a recovery sa iyong physical. Kaya kung hindi humihil o gumagaling ang iyong physical, because there's something inside of you na hindi pa talaga ayos. Hindi pa talaga gumagaling. Walang hindi kayang pagalingin ang Diyos. But there must be a process. There must be a reconciliation. There must be forgiveness para magkaroon ng kagalingan. Mula sa kaluluwa, dadaloy sa pisikal. I tell you mga kapatid, walang hindi kayang pagalingin ang Diyos. Because it is already predestined ng Diyos na tayo ay maligtas, ma-restore. Restoration is one of the goal of God. Kaya niya pinadala ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Una, to reconcile us. Reconciliation need forgiveness. Both sides. Reconciliation needs repentance. Changing of the mind. So from that power principle mga kapatid and process, kailangan malakaran mo yon kapatid. It's not just saying it, but you have to walk. You have to put it into action. You have to apply it. Pag sinabi mong forgiveness, you have to apply it. How do you apply forgiveness? Kailangan mo kausapin yung taong nagawa mo ng kasalanan at humingi ka ng tawad. At kung humingi ka rin naman ng tawad at nakipagbati ka sa Diyos, huwag ka nang babalik doon sa mga bagay na naging dahilan bakit ka lumayo sa Diyos. So, understanding is very important mga kapatid, at ito yung demonstration ng power. Ang power ay nadidemonstrate lamang kapag ito'y nilalakaran mo, ang salita ng Diyos. Because automatic mga kapatid, ng salita ng Diyos ay patutunayan niya na siya'y totoo, siya'y tapat, at mangyayari kung ikay susunod sa Kanya. So, principle yan mga kapatid. Ang salita ay hindi lang salita. Ang salita ay dinesign ng God na maging tao at pagkatao ng tao. Sino mang tatanggap sa salita, maniniwala sa salita,
siya ay mismong magiging salita ng Diyos. So, kaya nga tayo dinisenyo ng Diyos para maging tagapagdala ng kanyang salita o manifestation ng kanyang salita. And the word become flesh. So sabi ni Apostle Paul, my speech and my preaching was not with enticing word of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Ang purpose nito is yung demonstration ng power of the Spirit para daw ang pananampalataya ng tao ay mag-increase. So, kapatid, there's a principle kasi ng pananampalataya, no? May mga taong nananampalataya na kahit hindi pa nila nakikita. And that is the highest form of faith. Faith na hindi mo pa nakikita, pero you believe. Naniniwala ka rito, na-apply mo ito at ginagawa mo ito. That is faith na nakakapagpasaya o please sa Diyos. Yung pananampalataya na hindi nakikita pero ginagawa niya, na-apply niya. But there's another faith that is you must see, encounter, para maniwala ka. That's why si Jesus nagde-demonstrate ng miracle, i-demonstrate ng power ng Holy Spirit, para yung mga ibang taong walang pananampalataya magkaroon ng pananampalataya. So, dalawa, kapatid, ang klase ng pananampalataya. Pananampalataya na naniniwala, nagtitiwala siya even hindi niya nakikita. Pero meron ding pananampalatayang umuusbong sa mga taong nakakakita, then doon pa lang nagsisimula ang kanilang pananampalataya. That's why sabi ni Jesus sa isang apostol niya na hindi naniniwala sa kanya na siya'y nabuhay na magmuli, sabi niya, mas mapalad daw yung mga hindi pa nakikita ay naniniwala na sa kanya. So, and that's it, mga kapatid. Dapat, as a kingdom citizen, living in the Spirit, walking in the Spirit, now we believe to the things na hindi natin nakikita. And that is the highest form of faith. Believing to the things na hindi mo nakikita, naniniwala ka, sumusunod ka, because your faith is a kingdom faith. Pananampalataya ng isang mamamayan ng kaharian ng Diyos ay yung hindi siya naniniwala siya kahit hindi pa niya nakikita. And that is normal in the kingdom because faith is a gift. Faith is a gift of God. And if you are a kingdom citizen, mga kapatid, automatically you have faith because you have the Spirit. Only those people living in the Spirit have a kingdom faith. Only those people who walk in the Spirit is functioning in faith. So kingdom faith is different from religious faith. Kingdom faith is different from a carnal faith. Maraming klase ng pananampalataya, mga kapatid. Pero ang pananampalataya ng mga taga-kaharian ay pananampalataya sa Espiritu. So sabi ni Paul, ang kanya daw speech at ang kanyang preaching ay hindi enticing words of man's wisdom. Kasi po ang mga man's wisdom, may entertain ka, masisiyahan ka, mamangga ka, pero walang demonstration of power, walang transformation na nangyayari. It's become entertainment lamang. Sa kingdom, hindi dapat tayo ma-entertain lang. Kailangan mag-strike sa atin yung salita
pumasok sa ating kaluluwa, magising ang ating kaluluwa at kumilos at gumalaw siya ayon dun sa salitang nakapagpabuhay sa kanya at lalakaran niya ito hanggang sa matransform siya. So there always be a transformation sa paggawa ng salita at hindi lang sa pakikinig. So ang kingdom message is not designed to entertain us, but the kingdom message is designed first para buhayin ang ating pananampalataya at isagawa ang salita. So dinisign ang kingdom faith for us to walk in faith and to transform our life. So only the kingdom message can transform life pag nilakaran mo. So once again, pag hindi mo nilakaran, walang kapangyarihan ito, kapatid. Sapagkat ang kapangyarihan ay nagmamanifest sa paglakad ng salita ng Diyos. Once na nilakaran mong salita ng Diyos, siya ang magpapatunay na siya'y may kapangyarihan. Okay, mga kapatid, ang kapangyarihan po ay wala sa tao. Ang kapangyarihan po ay nasa salita ng Diyos. Sapagkat ang banal na espiritu ay lagi lang nakasunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ang trabaho ng banal na espiritu ay bigyang kapangyarihan ng salita ng Diyos. They are always riding in tandem, work in tandem. The word and the spirit or the power of God work in tandem always. Kung saan may salita ng Diyos, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Kapagkat ang sino mang susunod sa salita ng Diyos, automatically ng banal na espiritu, bibigyan niya ng kapangyarihan nito para magkaroon ng katuparan o katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga si Jesus at ang Holy Spirit, they are always in tandem nung sila'y nandito sa earth. Lagi silang magka-tandem. The word and the power. So, very important po yan, mga kapatid. So, Paul recognized, ayon sa Corinthians 1, verse 2, 4 hanggang 5, na-recognize ni Paul, the kingdom of God is not in word, but in power. There must be a transformation, especially doon sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, doon sa mga pastor, preacher, evangelist, prophet, apostle. There must be a transformation na naganap, nangyari, because that is the demonstration of power. Transform life. There must be a transformation na naganap, nangyari. At yan ang pagpapatunay ng kapangyarihan ng salita ay naipakita. So, mga principle yan, the power of principle, mga kapatid, dapat natin maunawaan. Sabi ni Paul, ang salita ng Diyos, the kingdom of God is not in word, but in power. Kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos kapag ang salita ay galing sa Diyos, there is a power inside of you. Either magigising ka, makakaunawa ka, magre-repent ka, makikipag-reconcile ka, o aayusin mo ang buhay mo. Because that is the power of the word. There must be a demonstration ng salita. Kung yan ay galing sa salita ng Diyos, may kapangyarihang taglay-taglay yan para baguhin ka at pagalingin ang iyong kalooban. Sapagkat ang tunay na kagalingan ay nagsisimula sa kalooban at nagmamanifest sa labas o sa physical. So Jesus left believers with a great mission of reaching the world with the gospel of the kingdom. This task will not be accomplished by words alone, as in the exact
Thus, as in the early church, there also must be a demonstration of power of God. Many people know the Word of God, but have no experience the power of God. They do not really understand the power of the gospel. Many ministers today are well educated. They preach with enticing words of man wisdom, but there is no demonstration of the Holy Spirit and power. So, nakakalungkot mga kapatid. Ano po? Sakit sa kalooban, ang sakit, tumuligsa ng mga tao, especially mga mangangaral ng salita ng Diyos. Ang daming gustong mangaral. Most of them, they have the word of encouragement. But they themselves don't have the encouragement na lakaran ng salita ng Diyos to demonstrate the Word of God and the power of the Word of God. Once again mga kapatid, transformation is very important dahil yan ang testimonya mo eh. Ikaw nga'y binago ng Diyos. Ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, binago ka, inumog ka, at binigyan ka ng bagong katauhan. Kaya nga, sabi ng Bible, if anyone is in Christ, Christ is the Word of God. If anyone is in Christ, he is a new creation. So there must be a transformation kung ang salita ng Diyos ay nasa iyo na. O si Kristo ay nasa iyo na. May bago ka ng katauhan at ang luma mong katauhan ay wala na, patay na, at meron ka ng bagong katauhan na nire-represent. At ito ay ang katauhan ni Jesus. Jesus is the physical body used by Christ, the Word of God. Siyang naging tahanan ng salita ng Diyos at siyang nag-demonstrate ng salita ng Diyos. That's why they become one. The Word become flesh and that is Jesus Christ. Jesus is the flesh and Christ is the Word of God. So, understanding napakahalaga kasi may function ng bawat isa. Christ has a function, Jesus has a function. So, meron silang kani-kanilang purpose. At ang purpose nila is to fulfill the will of the Father, to demonstrate the love of the Father, demonstrate the power of God here on earth. So again, mga kapatid, sabi dito, most of the preacher, they preach with enticing words of man's wisdom, but there is no demonstration of the power of the Holy Spirit. So mga kapatid, dapat natin magkaroon ng understanding dito. Even we study, we have a lot of knowledge, hindi yun na nagdedetermine ng power. Because only the Holy Spirit will give us power. So kung ang banal na Espiritu ay nasa sayo, di na siya nagbibigay ng kapangyarihan, kundi siya rin ay nagbibigay ng pangunawa. Siya rin ay nagbibigay ng mga katotohanan, magpapalaya sa iyo. Importante ho kapatid, ng mga salitang napapakinggan natin ay mapapalaya tayo. Ibig sabihin, yung luma nating paniniwala, yung mali nating paniniwala, ay mapapalitan ng tunay at katotohanang paniniwala. So from another position, here we go, we will transfer to the another position. Kaya nga, the kingdom message is just like a pearl with a great value. Na kapag natagpuan mo ang mensahe ng kaharian ng Diyos, pagpapalit mo talaga ang lahat ng bagay. Iiwanan mo talaga ang lahat ng bagay. Not only this message of the kingdom, una, iti-treasure mo, at pangalawa, ibabalyo mo.
So sa kaharian ng Diyos, hindi o paramihan, hindi sa kaharian ho ng Diyos, ano yung value? It's not the quantity, but it's the quality. It's not how many message, it's how many preaching, but it's the quality of the preaching and the quality of the teaching that matters in the kingdom of God. So mga kapatid, dapat po natin maunawaan, in some churches, the miraculous has been replaced with human reasoning that demands a logical explanation for everything that happens. Power has been replaced by theological debate over whether the miraculous is for today or was only for the early church. When reason and debate take the place of the miraculous, the life flow of God is replaced by man-made religion. People have had their fill of religion and its accompanying ritual. They want to experience reality. They need to witness the visible manifestations of God's power. If your faith is to stand the power of God instead of the wisdom of man, you must experience the same flow of power as did early church, believers in the early church. So once again mga kapatid, Mark 16:23, sabi niya, went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Once again mga kapatid, yung mga kapanahunan o yung lumang kapanahunan mga kapatid, ang mga citizens sa mamamayan ng kaharian ng Diyos, mga disipulo, mga believers, merong demonstration of power, transformation ng buhay at pagkatao. So hindi lang pagalingan ng salita, pagandahan ng kwento, pa-entertaining, but there must be transformation and demonstration of power. So kaya nga mga kapatid, nowadays, napakahalaga na ipinapaling natin ang ating tenga, hindi lang sa mensaheng nakakatawa o nakaka-touch ng mga emotions, kundi there must be a power to transform our lives. There must be a power para gisingin ang ating kaluluwa at bumalik siya doon sa original na disenyo niya. Our soul designed for kingdom purposes because He has the image, the likeness, and the dominion. So mga kapatid, mahalaga sa kapanahunang ito na magising tayo sa katotohanan. Ng salita ng Diyos ay tunay na may kapangyarihan. Not just word, but power. Power to awaken the soul. Power to transform life. So, mga kapatid, we have talked of working for God. We plan our ministry and ask God to bless it. But the biblical method of effective ministry is the Lord working with us, confirming His word with miraculous signs. The word is not interested in what you have done for God. The word is attracted to Jesus. When they see visible result of the power of the gospel which has changed your life, the word is attracted by the demonstration of His spiritual power as the Lord works with you to confirm His word with miraculous signs. So mga kapatid, importante yung power ng word na nakapagpabago sa iyo. Because
Sa kapanahunan ngayon, maraming mga tao ang na-attract sa salita, sa galing magsalita, sa revelasyong patatanggap. At marami ang nalilinlang ng salita. Pero sabi ng Panginoon, take heed. Take heed to the leaven of the Pharisee and Sadducee. Mga kapatid, sa pananampalataya, Jesus from the very beginning, binigyan niya ng babala ang kanyang mga tagasunod. And even today, mga kapatid, the warning is still applicable sa kapanahunan natin. Take heed. Nag-ingat kayo sa pakikinig. Pharisee represent teachers of the law. Scribes, Pharisees, Sadducees, preachers of the law, preachers of the word. So mga kapatid, sa kapanahonang ito, kailangan hong maging maingat tayo. Sa lahat ng ating pinakikinggan, dapat magkaroon tayo ng discernment. If this is the word from the Lord, the Spirit of the Lord will show its power. Kaya nga, there's a warning na binibigay ng Panginoon. Bigat. Na sa kapanahunan ngayon, mga kapatid, napakarami ang nalinlang. Ng mga tagapagturo. Katulad ng Pariseo at Saduseo. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa kanilang mga salita, sa kanilang mga turo. Pero sabi ng Panginoon, listen to them, sapagkat may matututunan kayo sa kanila. But there's the warning. But do not follow them. Huwag ninyong sundin, putularan sila. Nowadays, ingat tayo sa lahat ng ating mga pinakikinggan, because baka tayo madala at dalhin tayo nito sa panggagaya sa kanila. The word is the power to transform our life. The word is the power to demonstrate. Kaya mga kapatid, there's the warning. Makinig tayo, umunawa tayo, aral tayo. So there must be a discerning spirit para ma-discern natin kung anong motibo kung saan tayo dadalhin ng mga tagapagturong ito. Kung dadalhin tayo nito
sa pagtupad ng kalooban ng Ama. Dalhin tayo nito sa pagkakaisa para gawin at ipagpatuloy ang nasimula ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. At yun din, sundin ang kalooban ng Ama. Mga kapatid, maganda ho yan. Pero kung ang turo na tinuturo sa atin ay ang siyang magiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay natin at pagiging makasarili natin at pagbubukod-bukod natin, dapat po tayong mag-ingat. Sapagkat sa kapanahunan ngayon, it's a prophecy from the Lord Himself, the Word of God. Prophesy, declare the Word, na darating ang mga bulaang tagapagturo at bulaang propeta. So, ang salita ng Diyos, responsible siya para patunayan ang kanyang salita ay totoo, pat, dalisay, at may kapangyarihan magbago ng tao. So, here we go mga kapatid. The next time, we will topic the principle, the power of principle. So, mahaba ho ito, talakayan, habang kwentuhan, pero dito ako magtatapos, mga kapatid. Masyado akong binabagabag ng warning na binitawan ng Panginoon. Kaya dito ako magtatapos. Once again, take heed. Take heed. Maging maingat sa pakikinig. Hindi ho lahat ng nagpapakinggan na na-entertain tayo ay nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Kailangan ang ating pinakikinggan ay siyang gigising sa ating kaluluwa upang bumalik siya sa kanyang orihinal na kalagayan. The spirit, soul inside our body is the masterpiece of God. It is perfect. It is complete. Kaya kung magigising yun mga kapatid, nasa kanyang lahat. The spiritual discernment, the righteousness of God, the image, the character of God. Everything is in Him. Kaya kailangan mga kapatid, ng mensaheng pinakikinggan natin, ay may pagkaunawang mula rin sa banal na Espiritu. Because if we hear the word that we will entertain, gagayahin natin, papasa natin sa iba, na hindi muna magkaroon ng manifestation sa atin. Baka ho mga kapatid, yung mensaheng nilipat natin ay magdudot lang ng kapahamakan sa kapwa natin. Kaya nga po ang warning, pakinggan nyo sila pero huwag nyo silang tutularin sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang sinasalita. God is always looking for the fruit. Sabi ng Biblia, sa bunga daw makikita. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong pakikinggan, bilang tagapakinig ng salita ng Diyos,
Hindi dapat yung may hawak-hawak na testimony at ebidensya sa kapanahunan ito. Sapagkat ang ebidensyang luma ay hindi tutugma sa bagong kapanahunan. What I'm trying to say is, testimony in the kingdom is also progressive. Progresibo ang testimonya sa kaharian ng Diyos. Pabago ng pabago, paganda ng paganda, paangat ng paangat, payaman ng payaman, pagwapo ng pagwapo, paganda ng paganda, paseksi ng paseksi. Everything is progressive. Kaya mga kapatid, kung ang pinapakita mo ay ang lumang testimonyo mo at sa kapanahon ng buhay mo ay hindi siya tumutugma, mga kapatid, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Kingdom testimony is very powerful dahil ito nagpapatunay ng Espiritu ng Diyos ay sinasamahan ka pa hanggang ngayon. So thank you mga kapatid. God bless everyone. We will see you again. The next, I'm going to topic the power principle. Principle of power, faith, and works. How they connected to each other. Okay? Power, faith, and works, mga kapatid. Yan ho ang susunod na topic. Abang-abang ho yan. At yan ho ang ating pag-aaralan. We will focus on the principle, the power of principle. Because I always believe that the Word of God has a power. And He is responsible to anyone who believe in Him na mag-manifest, baguhin, pagpalain, biyayaan ang sino mang tatanggap, maniniwala at susunod sa Kanya. God bless you all and shalom.